selfless. Actually, yun naman ang parang main characteristics ng isang ina. But really, Sai is a very selfless person. Sabi mo Tagalog. Hindi ka, ano pa lang yun, napaka-selfless niya. Parang, teka, may background music. Parang alam mo yung idea na parang huwag mong iadya ng Diyos na bigla kang mawala sa mundo. Parang contento ka na lalaki yung nasa maayos. Nakapili ako ng babae na, although kahit ako piningkot, so, ang napili ko magiging ina ng mga anak ko is talagang magdi-develop sa kanila bilang sa mga follower. Di ba mahal na mahal mo siya? Yeah. Ay, syempre. Mas sabi ko, mahalaga na marunong yung mga bata. Pero kay Sai, mas priority namin, lalo niya, yung pagiging isang mabuting tao ng mga bata kasi sa pagiging mataling, pagiging achiever sa school. Kahit kay Charlotte, mula ng pagkabata, never namin siya parang sinabi na dapat maging first one or dapat maging top ka. Ang lagi lang din yung lalo na siya, ang bayo niya is mabuting tao. Sa pagkamatay ng nanay ko, syempre mas lalo ko na-appreciate si Mrs. Kasi nga, iba talaga ang pagmamala ang nanay. And yung lahat ng mga sakripisyo niya na syempre, meron din siyang mga parang kailangan i-develop sa sarili niya, hindi naman natin napakasalan yung mga asawa natin as a perfect lahat ng bagay alam. So, but she's trying her best na pagluto ako, ganon, dahil pa as a husband niya, hindi sa mga anak ko na kahit di siya magluto, pero she's trying her best para makapag-provide sa mga anak. Sabi ko nga sa mga anak ko, although hindi na pa-practice, sabi ko, you should love your mom 10 times than sa akin. Kailangan mas mahal na yung nanay ng 10 beses kaysa sa tatay. Although, spoiler kasi ako, kaya mahal din ako ng mga anak. Pero hindi, yung nakasulat din yun sa Islam, sa Quran, na kailangan ituro natin sa mga anak, is mahalin natin yung nanay niya. Mahalin yung nanay niya ng 10 beses na mas matimbang kaysa sa tatay. Kasi from the beginning, sila nag-release ng mga bata, mas mahalin nyo ang daddy nyo kaysa sa akin. Siguro kasi mayroon parehas tayo. Binibuild ko sila. Laging, kay daddy ang galing yan. O, no, sobrang gano'n ako naman ni daddy. Pero mas mabait siya sa akin. Kaya, so si Sai talaga yung selfless at saka as a mother, parang in general na conclusion mo, parang kuhanin ka man ng Diyos ngayon, parang you will feel relieved and you will feel relieved na alam mo na lalaki na mabuti yung mga bata. Lalaki na maayos yung mga bata at malalaman na assured ka na yung mga anak ko is magiging isang productive magiging isang productive na citizen ng bansa, hindi lang ng bansa, at magiging messenger ng mga salita ng Diyos. Sabi ko sa Proverbs, sabi ko sa Proverbs, my son, keep your father's command and do not forsake your mother's teaching. Bind them upon your heart forever, fasten them around your neck. When you walk, they will guide you. When they sleep, they will watch you over. When you awake, they will speak to you. Yung Bible verse. So, talaga yung mga sakripisyo ni Sai, kahit beyond capabilities, ay ginagawa niya at hindi na masyadong appreciate niya. Kaya naman, pag fight na. Kaya naman as much as I could, I'll make her, I'm trying to make her happy kahit malang sa mga maliliit na bagay para at least it will compensate yung mga pagod niya sa mga bagay. Kasi ako, kami nila ever din tayo parang pagod tayo
nakakapahinga kami sa trabaho nga eh, kasi nakakatulong kami sa doon. Pagdating sa bahay, magnanap pa ako. So, samantalang as a exercise mula umaga, pagkasi na makapagtrabaho sa ngayon, nakapag-gym pa lang. Ngayon, hindi na ako nakapag-gym. Pero dati talaga. So, ayun. Kaya thank you. And don't worry, I will not Yan, make kapabilis another lang mother. pagluto. I will not have another Mother's Day with another mother. Pag namatay naman ako, wala pa naman lalakad sa trabaho ko na another